Sa kabila ng dumaraming presensya ng barko ng China sa West Philippine Sea, BIFAR nagpaabot muli ng tulong sa mga mangingisdang pumalaot doon. Si Ryan Nasigue sa sentro ng balita. Alas 6 ng umaga nitong Abril 20 nang marating ng BRP Dato Pagbuwaya ang Recto Bank sa West Philippine Sea. 2 araw naglayag ang barko mula sa Orion, Bataan para sa resupply at maritime patrol sa Reed Bank. Hindi tulad ng nakarang misyon. Walang nagpakita na People's Liberation Army Navy ng China. Wala ding bumuntot na Chinese Coast Guard sa kabuuan ng paglalayag. Pero bumungad naman sa loob mismo ng Recto Bank ang naglalakihang Chinese militia vessel. Sa kabila nito, walang sinayang na oras ang mga taga-BIFAR at agad ipinamahagi ang kanilang dalang krudo. Mga mangingisda mula sa Cebu, Bohol at Mindoro ang nabigyan ng tig-1 toneladang gasolina. Bakas sa mga mukha ng mga mangingisda ang kasiyahan dahil sa dalang regalo at presensya ng barko ng Pilipinas. Pero kung ang problema sa mahal na krudo ay napunan ng BIFAR, hindi naman alam ng mga mangingisda kung paano nila masusolusyonan ang problema sa paunti na huli sa lugar. Isa sa kanilang sinisisi ang ilang taon ng pananatili ng Chinese militia vessel sa Recto Bank. Sabi ng mangingisdang si Lito, kung dati-rate ay tonet-toneladang isda agad ang kanilang nahuhuli kahit ilang araw pa lang sila sa laot, ngayon, kinakailangan pa nila minsan magdagdag ng araw sa karagatan para lang matiyak na may maibebenta silang isda. Pag wala sila dito, medyo malawak yung marating natin. Walang maharang. Yung mga Chinese Coast Guard, harangin ka na dyan kahit di sasabihin na, harangin ka na dyan. Lapit-lapit ng yung Palawan dyan. Dyan na sila nangharang. Marami yan siya yung barko dyan sa Sabina. Din doon, mga 30 ka. Wala din daw Panama ang maliliit nilang bangka kung ikukumpara sa kayang gawin ng naglalakihang barko ng China. Hindi namin kaya tanggol kasi wala man kami mga bakal yun yung mga barko nila. Lalaki, kami kahoy lang. Kaya mahirap mahirap kami ang mapagtanggol dito kasi ito, kahoy lang, kanila bakal. Pag binunggo kami, wala, lubog. Okay lang yung kanila kay bakal, hindi yan basta-basta. Kami ang kawawa kung pilitin namin. Si Lito may hiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun nga, yung panawagan ko, yung dapat maaksyonan yung dito sa West Philippine Sea para yung mapaalis yung Chinese dito. Kasi ganito, pag hindi makaalis, wala, hirap na hirap talaga yung mangingisda dito sa Pilipinas. Habang ang ibang mangingisda, pinipilit na lang daw makipagkaibigan sa mga Chinese militia para lang hindi maitaboy. Kung wala kaming mga pagkain at saka mga sigarilyo, magpunta kami, binigyan din kami sa kanila. Hingi kami ba? Palitan ng pugita. Bukod sa resupply mission, isa rin sa pakay ng BIFAR sa pagtungo dito sa Recto Bank ay para suriin ang sandbar na ito na nasa aking likuran na ginagawang pahingaan ngayon ng mga mangingisdang Pinoy. Nais nila kasing masuri kung yung sandbar na nandito at yung corals na nakatambak dito ay natural o hindi. Kasabay sa pagputok ng umaga nitong Abril 21 ay ang paglitaw naman ng China Coast Guard na may bow number 4202. Nagpaikot-ikot ang CCG sa lugar kung saan nakaangkla ang barko ng BIFAR. Pero dahil mababaw na bahagi ang kinaroroonan ng BIFAR, nagbaba na lamang ito ng rib para lapitan at usisain ang kumpulan ng mga Filipino fishing boat at BIFAR. Nakunan din ng BIFAR ang pagsampa ng mga tauhan ng CCG sa Chinese militia vessel. Ilan lamang yung tulad nitong Chinese militia vessel na barko ng China na nananatili na dito sa Recto Bank. Pero sa kabila ng kanilang presensya ay tuloy at kalmado pa rin nangingisda yung mga mangingisdang Pinoy dito sa bahaging ito. Kinabukasan araw ng Lunes, isinagawa naman ng BIFAR ang maritime patrol. Sa pagkakataong ito, target nilang mahanap ang 2 fish aggregating device o payaw na nilagay ng mga mangingisdang Pinoy. 10 payaw ang inilagay sa Recto Bank. Pero sabi ng mga mangingisda, 6 na lang ang nakikita nila. Hindi naman makumpirma kung inanod ang mga ito o sadyang pinutol. Mga mangingisda mula sa Quezon, Palawan yung naglagay ng payaw na ito dito sa bahagi ng Recto Bank. At ayon sa kanila, malaking bagay yung payaw na ito para mas dumami yung kanilang nahuhuling isda dito sa bahaging ito. Sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa teritoryo ng Pilipinas,
Tiniyak ng BIFAR na hindi sila mapapagod na alalayan at bantayan ang mga mangingisdang Pinoy na araw-araw nakikipagsapalaran sa mga dayuhan. Ryan Lisiges, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.